Tahimik ang sementeryo. Tanging ang marahang pagaspas ng mga puting tolda lamang ang bumabasag sa katahimikan habang marahan itong sumasayaw sa hangin. Sa ilalim nito, nagtipon ang mga nakikiramay na nakasuot ng mahahabang itim na kaftan at makapal na itim na telang angkara, tahimik at mapagpakumbaba. Sa gitna ng lahat ay naroon ang isang gintong kabaong nakasuspinde sa ibabaw ng bagong hukay na sementado ng maayos. Sa loob ng kabaong nakahimlay si Angelina Castro, isang mayamang negosyante, pinuno ng 3 gusali sa Victoria Island. Payapa ang kanyang mukha, nakapikit ang mga mata, may bulak sa kanyang mga butas ng ilong, maputla at hindi gumagalaw ang kanyang balat. Katabi niya ang kanyang asawa, si Richard, mahigpit na hawak ang nakatiklop na panyo sa isang kamay. Kumikinang ang kanyang mga mata sa luha na hindi bumabagsak. Naglilinaw ng lalamunan ng pastor, handa ng magsalita. 2 naghuhukay ang lumapit, handa ng ibaba ang kabaong. At biglang parang kulog na pumutok sa langit, may tinig na sumigaw. "Tigil, huwag niyo siyang ibaon." Lahat ay napatingin, hindi makapaniwala. Napatigil ang mga tao, nabigla sa bigla ang pangyayari. Nagtaasan ng mga cellphone, handang kunan ang anumang mangyayari. Mula sa likod ng pagtitipon, may isang lalaking nakasuot ng kupas na kayumangging coat ang nagpupumilit makalapit sa unahan. Mahaba at gusot ang kanyang balbas, magulo at marumi ang kanyang buhok. May nakasabit na sirang bag sa kanyang balikat, mabigat dahil sa hirap ng buhay sa kalsada. Kusang umiwas ang mga tao, dama ang kaguluhan sa kanyang pagdating. Itinaas niya ang nanginginig na kamay at itinuro ang kabaong ni Angelina. Bagaman nanginginig ang kanyang kamay, malinaw at matatag ang kanyang tinig. "Buhay pa siya," mariin niyang sinabi. "Sabi ko, huwag niyo siyang ibaon." "Sino iyon?" bulong ng isa. "Mukhang palaboy," sabi ng iba. "Tawagin ng seguridad." 2 gwardiya ang lumapit para pigilan siya, pero nakalampas siya sa kanila nang may kakaibang liksi. Humahampas ang hangin sa kanyang coat na parang pakpak. Dumating siya sa gilid ng banig sa tabi ng hukay. Tumigil malapit sa kabaong at hinarap ang mga tao. "Ako si Carlos," hingal niyang sabi, "at kailangan ninyong marinig ang sasabihin ko. Ang babaeng ito, buhay pa siya." Nanigas ang tindig ni Richard, tumigas ang kanyang mukha. "Paalisin niyo ang baliw na ito," mariin niyang sigaw. "Magpakita ka ng respeto," dagdag niya ng matalim. "Asawa ko si Angelina, wala na siya." Kumalat ang mga tahimik na pagsang-ayon sa mga nakikiramay. "Pabayaan niyo na siya," bulong ng isa. Ibinaba ng pastor ang kanyang Biblia. Huminto sa ginagawa ang mga naghuhukay. Muling tinaas ni Carlos ang kanyang kamay. Ngayon ay may paninindigan. "Hindi pa siya patay," sabi niya. Binigyan siya ng isang bagay, gamot. Pinapabagal nito ang paghinga, pinapalamig ang balat, pinapamukha siyang patay. Lumapit siya, pero hindi pa. Kailangan niya ang neutralizer. Ibigay niyo sa kanya. Ngayon din, napasinghap ang mga nakikiramay. Kumalat ang mga bulong ng pagkalito. "Neutralizer?" tanong ng isa. "Ano ang sinasabi niya?" Nagharap ang mga cellphone, nagre-record, yumuko ang isang reporter, naging matigas ang panga ni Richard. "Tama na yan," sigaw niya. "Paalisin siya." Pero nanindigan si Carlos. Itinaas niya ang ulo at tumingin diretso kay Richard. "Alam mo ang ginawa mo." Mababa at tiyak ang kanyang tinig. "At alam din ni Dr. Armando." Tumama ang pangalang iyon sa mga tao na parang batong nahulog sa tahimik na lawa. Lahat ay napatingin sa lalaking nakasuot ng suit na may nakasilip na stethoscope sa bulsa, si Dr. Armando. Mariin ang pagkakapisil ng kanyang labi. Tinitigan niya si Carlos na parang nakatingin sa isang saradong pinto, hindi sigurado kung ano ang nasa loob. "Pastor," mariin at padabog na sabi ni Richard, "ituloy mo na ang seremonya." Nagatubili ang pastor, bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay. Lumapit pa si Carlos sa kabaong, lumambot ang kanyang tinig habang nakatingin kay Angelina. "Maghintay ka, madam," mahina niyang bulong. "Pakiusap, maghintay ka."
Pagkatapos ay mas malakas, suriin ang kanyang bibig, damhin ang kanyang pulso, painitin ang kanyang dibdib. Nasa loob pa siya, narinig ko ang lahat kung paano ito gagawin. Gusto ni Richard na ilibing siya agad at si Dr. Armando ang pumirma sa mga dokumento. Pakiusap, pagsusumamo ni Carlos, gamitin niyo ang neutralizer. Lalong lumalim ang katahimikan, maging ang mga tolday tila nakikinig. Tumayo ang isang babaeng nakasuot ng lilang lace sa unahan, nanginginig ang tinig. Kung may kahit kaunting posibilidad, sabi niya, dapat natin siyang suriin. Wala nang dahilan, sigaw ni Richard, kumikislap ang pawis sa kanyang noo. Sinunod namin ang lahat ng proseso, kinumpirma ng doktor. Hayaan niyong suriin nila, may tinig mula sa likod. Anong masama? May sumang-ayon. Suriin niyo na lang. Dumagundong ang bulungan ng mga tao. Tumitingin sila kay Richard na may pagdududa. Hindi na sigurado ang mga gwardya. Naglinis ng lalamunan si Dr. Armando, pilit na tawa. Kalokohan ito, sabi niya. Dahil sa pagdadalamhati kaya nagsasalita ang mga tao ng ganito. Sinuri ko siyang mabuti. Bumaling sa kanya si Carlos, banayad ngunit matatag ang tinig. Doktor, binigyan kanya ng ospital, binili niya ang sasakyan mo, pinagkatiwalaan kanya. May kislap ng pagkakasala sa mga mata ni Dr. Armando. Tumingin siya kay Richard na bahagyang umiling. At doon, marahan ibinaba ni Carlos ang kanyang bag sa damuhan, lumuhod sa tabi ng kabaong at ginawa ang isang bagay na simple, ngunit pambihira. Hinubad ni Carlos ang kanyang coat at maingat itong tiniklop upang gawing pansamantalang unan. Kalma, ngunit puno ng pagmamadali ang kanyang tinig habang nakikiusap sa pastor at sa sinumang may tapang na lumapit. Pakiusap, aniya, tulungan niyo akong itayo siya. Kaunti lang, kailangan niyang huminga. At pagkatapos, bubuksan natin ang kanyang bibig, bahagya lang. Napakalalim ng katahimikan na parabang dumidiin ito sa balat. Pagkaraan ng ilang saglit, isang matandang babae ang lumabas mula sa grupo. Perpektong ayos ang kanyang headwrap at kumikislap ang kanyang mga mata sa luha. Ako ang kanyang tiyahin, matatag niyang sinabi. Kung may kahit kaunting magagawa tayo para makatulong, gagawin natin. Ang kanyang tapang ang bumasag sa katahimikan. Dalawa pang babae ang lumapit. Isang binatang nakasuot ng itim na Amerikana ang lumuhod sa tabi ni Angelina, maingat na inilagay ang isang kamay sa ilalim ng kanyang balikat. Umatras ang mga naghuhukay, nagbigay daan. Sama-sama nilang inangat si Angelina ng sapat para maipasok ni Carlos ang tiniklop na coat sa ilalim ng kanyang leeg. Sa malapitan, mukha lang talaga siyang natutulog. Humahaba ang anino ng kanyang mga pilik mata sa kanyang pisngi. Kapansin-pansin ang puting bulak sa kanyang mga butas ng ilong laban sa kanyang maputlang balat. Pakiusap, mahinang sabi ni Carlos, alisin niyo ang bulak. Dahan-dahang tumango ang tiyahin, maingat at magiliw ang kanyang kilos habang inaalis ang mga piraso. Para bang muli nang umagos ang hangin sa sementeryo. Kinuha ni Carlos mula sa kanyang bag ang isang maliit na boteng kayumanggi. Gas-gas na ang salamin, kupas ang mga gilid. Mukhang naglakbay ito ng malayo. Itinaas niya ito upang makita ng lahat. Ito ang neutralizer, malinaw niyang sabi. Binigyan siya ng isang mapait na kemikal. Pinabagal nito ang kanyang katawan, pinagmukha siyang patay. Ito ang magbabalik sa kanya. Biglang sumugod si Richard, ngunit dalawang nakikiramay ang pumagitna sa kanya. Hayaan mong subukan niya, mariing sabi ng isa. Kung walang mangyari, itutuloy natin ang libing. Kung may mangyari, galit na tanong ni Richard, anong susunod? Saka natin pasasalamatan ng Diyos, malamig na sagot ng tiyahin, matalim ang tinig. Naggitgit si Dr. Armando, hindi pwedeng basta-bastang maglagay ng kung ano sa katawan, pilit niyang katwiran, ngunit hinarap siya ng tiyahin. Doktor, kung sigurado kang wala na siya, wala naman itong magiging epekto. Hayaan mong ituloy.
Ngayon, lahat ng matay nakatutok sa maliit na bote. Lumabas mula sa likod ng ulap ang araw, nagbigay ng mainit na liwanag sa lahat, sa kabaong, sa bukas na hukay, at sa lalaking may sirang coat na ngayoy tila simbolo ng pananalig. Lumuhod si Carlos, hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay, matatag at determinado. Binuksan niya ang takip ng bote at isinawsaw ang dropper. Tumitig siya sa tiyahin, tulungan mo akong buksan ang kanyang bibig. Maingat niyang siningit ang daliri sa gilid ng labi ni Angelina at muli siyang inangat ng binata sa itim. Lumapit si Carlos, sumunod ang buong tao, halos hindi humihinga, nanatiling nakatayo si Richard naninigas. Kung gagawin mo ito, simula niya, ngunit naputol ng panginginig ng kanyang tinig. Hawak ni Carlos ang dropper sa ibabaw ng bibig ni Angelina. Isang patak, mahinang bulong niya. Bumalik ka sa amin, madam. Pinisil niya, isang malinaw na patak ang bumagsak, marahang lumanding sa dila ni Angelina. Napigil ang hininga ng lahat. Tahimik na bumilang si Carlos. 1, 2, 3. Wala pa rin. 4, 5. Pumikit-pikit ang mga tolda sa hangin. 6. Muling nanginig ang kanyang kamay. Itinaas niya muli ang dropper, handang magpatulo ng isa pang patak. "Huwag mong gawin yan," sigaw ni Richard, galit na sumugod. Ngunit tinaas ng tiyahin ng kamay, pinigilan siya. "Manatili ka diyan," pinisil ni Carlos. Bumagsak ang pangalawang patak at bago ito tuluyang bumagsak sa dila ni Angelina, may marahang tunog na nagmula sa kanyang dibdib. Napakahina, maaring hangin lang o alaala. Iyon ba ay ubo? Pagbagsak ng patak, napakapit ang kanyang lalamunan. Gumalaw ang kanyang mga labi at biglang nagkagulo ang lahat. Mga hingal, sigaw, dasal at hiyawan ang kumalat sa paligid. Nagtaasan ang mga cellphone, kinukunan ng hindi kapanipaniwala, kumislot ang kamay ni Angelina. Bumuka ang kanyang mga labi at may marahang ubo na lumabas. Maliit lang ang tunog, ngunit para iyong kidlat na sumira sa katahimikan. Napaluha si Carlos. Lumapit siya, nanginginig ang boses. "Bumabalik na siya," anya. "Sabi ko sa inyo, buhay siya." Hinawakan ng tiyahin ang pulsuhan ni Angelina at dama ang init. Lumiwanag ang kanyang mukha. Mainit siya. Sigaw niya, "Diyos ko, mainit siya." Lumuhod ang isang babae. Paulit-ulit na sinasambit, "Dakila ang Diyos, dakila ang Diyos." Ngunit hindi lahat ay nagagalak, na puno ng galit ang mukha ni Richard. Habang gumagalaw si Angelina, dahan-dahan siyang sumilid ng kamay sa bulsa ng kanyang jacket. Hinugot niya ang isang bagay na maliit at metal. Tinamaan ito ng araw, kumislap ng matalim. Napatigil si Carlos. "Ano iyon? Kutsilyo? Karayom? Mas masahol pa?" "Lumayo kayo!" sigaw ni Richard. Baliw ang tingin, tumalsik ang laway sa kanyang bibig. Hindi siya para sa ibabaw. Nararapat siya sa ilalim ng lupa. Naririnig niyo ba ako? Sa ilalim ng lupa, 2 lalaking nakaitim ang sumugod sa kanya. Tinulak sila ni Richard, malakas sa galit. Nataranta ang mga tao, nagsitakbuhan. Yumakap ng mahigpit ang mga ina sa kanilang mga anak. Ang pastor, nanginginig ang mga kamay, ay nabitawan ng kanyang Biblia sa takot. Naputol ang kanyang panalangin sa gitna. Ngunit hindi na tinag si Carlos. Matatag siyang nakatayo, ang kanyang sirang coat ay humahaplos sa damuhan, ang gusot niyang balbas ay sumasayaw sa hangin. At muli, sa tinig na puno ng lakas, sumigaw siya. "Tingnan mo siya, Richard. Tingnan mo ang asawa mo. Humihinga siya." Lahat ng uloy na palingon. At naroon na nga ang dibdib ni Angelina ay marahang umaangat at bumababa, mahina, ngunit tiyak na buhay. Isa pang ubo ang lumabas mula sa kanyang lalamunan, mas malakas na ngayon. Kumurap ang kanyang mga talukap, hirap na bumubukas na parang mga pintuang matagal nang hindi nagamit. Napasinghap ang buong karamihan. "Buhay siya!" sigaw ng tiyahin, lumalagpas ang tinig sa katahimikan. "Buhay siya!
Bumuka ang mga labi ni Angelina at may paos na bulong na lumabas. Bakit? Aniya, basag ang tinig at puno ng sakit. Unti-unting bumukas ang kanyang mga mata, malabo, litong-lito, at tumingin sa lalaking nakatayo sa ibabaw niya. Richard, bakit? At sa isang iglap nagbago ang lahat, nabaligtad ang sitwasyon, nanlambot ang katawan ni Richard. Bumagsak ang kanyang kamay sa gilid at nahulog mula rito ang metal na bagay. Kumalabog ito sa semento sa tabi ng hukay. Isang maliit na hiringgilya, kalahating puno ng malabong likido. Nagkagulatan ulit ang mga tao. Agad tumugon ang mga guwardiya, iniharap siya sa lupa habang siya'y nagpapalag. Hindi! Sigaw ni Richard. Hindi na siya dapat nagising, dapat wala na siya. Ngunit naputol ang kanyang mga sigaw nang siya'y gapusin ng mga guwardiya, pinilipit ang kanyang mga braso sa likod. Ang kanyang mukha, basang-basa ng pawis, ay nagsiwalat ng matagal ng tinatagong katotohanan. Hindi kalungkutan, kundi galit. Lahat ng matay ngayon nakatutok kay Dr. Armando. Lumayo ito ng hakbang, namumutla ang mukha, nawala ang dating kumpiyansa. Kinakalabit ang kuwelyo ng kanyang polo habang dumadaloy ang pawis sa kanyang sentido. Ang tanging ginawa ko lang ay iulat ang nakita ko. Pautal niyang sabi, akala ko talaga, wala na siya. Nagpakawala si Carlos ng tinig na parang talim sa hangin. Sinungaling, kasabwat ka, pinirmahan mong patay na siya, kahit alam mong buhay pa siya. Hindi ko sinasadya, simula ni Dr. Armando. Ngunit nabigo ang kanyang paliwanag nang muling umubo si Angelina. Ngayon ay mas malakas. Sa tulong ng kanyang tiyahin, pinilit niyang umupo. Bumagsak ang kanyang buhok sa mga balikat, kumikislap ang kanyang balat sa pawis. Ang kanyang mga mata ngayon ay tila apoy na bumalot ng luha ay tumutok kay Richard. Mahina siya, ngunit matalim ang kanyang tinig. Ano bang nagawa ko para sa ganito? Wasak niyang tanong. Napako si Richard. Ibinigay ko ang lahat sa iyo, sigaw ni Angelina, nanginginig sa sakit. Isang upuan sa aking hapag, bahagi ng aking kaharian, minahal kita ng walang hanggan, at ganito mo ako ginantihan. Nagingay ang karamihan sa gulat, may mga umiyak ng lantaran, may iba na may nanatiling nakatulala. Pagkatapos ay hinarap ni Angelina si Dr. Armando, ang taong minsang nangakong poprotektahan ang kanyang kalusugan. At ikaw, anya nanginginig sa pagkakanulo. Itinayo ko ang ospital mo. Binigyan kita ng kinabukasan. Tinulungan kita ng walang ibang tumulong. Bakit ka pumayag na pumabor sa kanya? Binuksan ni Dr. Armando ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na salita. Nakasulat na sa kanyang mukha ang kasalanan, sa kanyang katahimikan, sa kanyang pawis, sa kanyang takot. Nanghina si Angelina at halos bumagsak ang kanyang katawan, ngunit nasa tabi agad si Carlos. Sinalo siya bago bumagsak. Magaspang ang kanyang mga kamay, pero matatag, pinatatag ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang tinig niyang dati malakas at mapanghamon, ngayon ay banayad at puno ng pag-aaruga. Dahan-dahan lang ginang, aniya, ligtas ka na. Tiningnan siya ni Angelina ng totoong pagtingin sa unang pagkakataon. Sa likod ng gusot na balbas, sirang coat at dumi, nakita niya ang isang bagay na hindi pa niya nakita noon. Isang liwanag, isang lalaki na nagligtas ng kanyang buhay. Sino ka? Mahina niyang tanong. Bakit mo ito ginawa para sa akin? Yumuko si Carlos, magaspang at pagod ang kanyang tinig. Dahil alam ko ang katotohanan, aniya. Dumaan ako sa kotse niya kahapon at narinig ko siya. Pinag-usapan ng madali ang libing, ang pananahimik, ang pagkuha sa iyong kayamanan. Hindi ko kayang tumahimik, hindi na muli. Bumigat ang hangin sa paligid, lumapit pa ang mga tao, gustong marinig ang bawat salita. Kumapit si Angelina sa kanyang braso, mahina ang hininga ngunit matatag. Iniligtas mo ako, basag ang tinig. Ibinigay mo muli sa akin ang buhay ko. Mula sa lupa muling sumigaw si Richard, nagwawala sa pagkakagapos.
Sa akin dapat siya, sa akin dapat ang lahat. Ngunit nilamon na ng paligid ang kanyang tinig, ng panalangin bumabangon sa mga labi ng mga nakikiramay, ng pag-iyak ng mga muntik nang mawalan, at ng mga matang galit na ngayon ay nakatutok sa kanya. Sa malayo, narinig ang huni ng mga sirena. Papalapit na ang mga pulis. Itinaas ni Carlos ang kanyang ulo sa direksyon ng tunog. Hindi siya mukhang mapagmataas. Mukha siyang pasa ng mundo. Mabigat ang bawat hakbang, dala ang isang nakaraang hindi pa niya nasasambit. Napansin niyon ni Angelina. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Manatili ka, bulong niya. Huwag kang umalis, pakiusap. At habang pumapasok sa sementeryo ang mga sasakyang pulis, pulang ilaw na kumikislap sa ibabaw ng mga puting nicho. Ang mga tao'y tahimik na naging saksi sa tila muling pagsusulat ng kasaysayan. Dahil si Angelina Castro na inakalang patay na ay muling humihinga at ang lalaking bumangon mula sa kawalan upang ibalik siya sa buhay, ang estrangherong minsang hindi pinansin ay handang baguhin ang lahat. Lumapit ang mga pulis. Sa marahas na pagkilos, itinulak ng mga guwardiya si Richard patungo sa kustodya. Bumigay ang mga tuhod ni Dr. Armando at siya'y gumuho sa lupa, humahagulhol ng walang tigil. Isa-isa, binasa ng pulis ang mga kaso, pagtangkang pagpatay, sabwatan, pagtataksil. Ngunit hindi nagsalita si Carlos. Tahimik lamang niyang inalalayan si Angelina habang ito'y nakaupo sa mismong kabaong na inihanda upang siya'y ilibing. Tinalo niya ang kamatayan at sa sandaling iyon, habang naglalaro sa kanyang mukhang kupas ang pula at asul na ilaw, hindi na siya nakita ng mundo bilang isang palaboy o baliw. Siya ang tinig na huminto sa mismong hukay. Muling bumulong si Angelina, ngayon ay mas malinaw habang lumuluha. Salamat sa pagligtas sa akin. Tahimik pa rin ang karamihan, nakatuon, pigil ang hininga, hinihintay ang susunod na mangyayari. Sa hukuman, punong-puno ang silid ng korte, lahat ng upuan ay okupado, bawat pader ay dinagsa ng mga taong sabik, masaksihan ang paglilitis na yumanig sa buong bansa. Sa labas, puno ng satellite trucks ang kalsada, kumikislap ang mga kamera habang bumubulong ng ulat ang mga reporter sa harap ng mikropono. Ito ang laman ng bawat balita. Angelina Castro, ang bilyonaryang bumangon mula sa kamatayan. Asawa at doktor inaresto sa malagim na sabwatan. Pagpasok ni Angelina sa silid ng korte, lahat ng ulo'y sabay-sabay na tumingin. Dahan-dahan siyang naglakad, inalalayan sa isang gilid ni Carlos at sa kabila ng kanyang tiyahin. Kahit mahina ang kanyang mga hakbang, tuwid ang kanyang likod at matatag ang kanyang tingin. Wala na ang kanyang mga designer dress at alahas. Suot niya'y simpleng itim na bestida, walang palamuti, ngunit taglay niya ang isang presensiyang hindi matatawaran. Pagkaupo niya sa harapan, natahimik ang buong silid. Hindi siya tumigil sa pagtitig sa mga nasasakdal. Nakaupo si Richard sa kahon ng mga akusado, maputla, hungkag ang tingin. Wala na ang huwad niyang lungkot. Ngayon, ang kanyang mga labi bahagyang nakakurba sa galit habang pinagmamasdan si Angelina. Katabi niya si Dr. Armando, hindi niya maitaas ang ulo. Nanginginig ang kanyang mga kamay at basang-basa ng pawis ang kanyang damit sa ilalim ng mainit na ilaw ng korte. Isang matikas na babae, may pilak na buhok at matalim na mga mata ang bumangga ng kanyang martilyo. Binubuksan na ang sesyon ng korte, kaso ang estado laban kay Richard Castro at Dr. Armando Reyes, aniya. Mga paratang, pagtangkang pagpatay, sabwatan, matinding kapabayaang medikal. Tumayo ang taga-usig, isang lalaking matalim ang boses na nagngangalang Idwarman. Ang kanyang tinig ay bumasag sa katahimikan. Ginang, ang kinakaharap natin ngayon ay hindi lang simpleng pagtataksil.
Ito'y isang nakapangingilabot na katotohanan ng isang asawang nagtangkang ilibing ng buhay ang kanyang kabiyak sa tulong ng isang doktor na nilabag ang lahat ng banal niyang panunumpa. Layunin nilang nakawin ang kanyang kaharian, bilyong halaga ng ari-arian, mga negosyo na nagbibigay ng trabaho sa libu-libong tao. At kung hindi dahil sa tapang ng isang lalaki, sana'y nailibing na ang kasamaan nito habang buhay. Nag-ingay ang mga tao at maraming lumingon kay Carlos. Tahimik siyang nakaupo sa tabi ni Angelina. Malinis na ang kanyang coat, maayos na ang kanyang balbas, ngunit bakas pa rin sa kanyang mukha ang mga hirap na pinagdaanan. Nakatingin siya sa sahig, hindi komportable sa pansin ng lahat. Itinuro ng taga-usig si Richard, itinatanggi mo ba na pinlano mong lasunin ang iyong asawa gamit ang gamot na nagpapanggap ng kamatayan? Itinatanggi mo bang inutusan mo ang doktor na ito na pekein ang kanyang kamatayan at madaliin ang libing? Umabante si Richard, malamig ang boses. Itinatanggi ko ang lahat. Pawang katang-isip ito, gawa ng isang siraulong palaboy at isang babaeng mahina upang tanggapin ang pagbagsak ng kanyang katawan. Mamamatay na rin siya. Tinanggap ko lang yun. Napasinghap ang lahat sa loob ng silid. Napakuyom ang mga kamao ni Angelina. Bigla siyang tumayo, nanginginig sa galit. Sinungaling ka! Sigaw niya. Tingnan mo ako, Richard. Nilason mo ang pagkain ko. Minanipula mo ang doktor ko, ang kaibigan ko, para ideklarang patay ako. Tinangka mong ilibing akong buhay. Parang basura. Katahimikan. Sigaw ng hukom. Muling bumangga ng martilyo. Ngunit buhay na ang silid. Itinaas ng taga-usig ang isang maliit, selyadong bag na may laman. Kitang-kita ng lahat, isang maliit na bote. Ito, aniya, ay kinuha mula sa hiringgilya sa tabi ng hukay. Kumpirmado ng laboratorio na ito'y may matinding paralitiko. Pinapabagal nito ang tibok ng puso, binababa ang temperatura ng katawan, ginagaya ang kamatayan. At gayon paman, pinirmahan ng doktor na ito ang sertipiko ng kanyang kamatayan. Lahat ng mata ay lumipat kay Dr. Armando para siyang taong gumuho. Tuluyan siyang bumigay. Tinakot ako, umiiyak niyang sabi. Sinabi niyang mawawala lahat sa akin, ospital ko, pamilya ko. Natakot ako, hindi ko inakalang aabot sa ganito. Nagdilim ang mukha ni Angelina. Natakot ka? Aniya sa pagitan ng nakakuyom na ngipin. Hinayaan mong iselyo ako sa kabaong. Nanonood ka habang inihahanda nila akong ilibing ng buhay. Tinalikuran mo ang panunumpa mo at ako. Tuluyang humagulgol si Dr. Armando. Patawarin mo ako, Angelina. Pakiusap. Humarap ang taga-usig sa hukom. Ginang, nasa atin ang lason, ang hiringgilya, ang salaysay ng biktima, at ang lalaking nagsugal ng lahat para mailantad ang katotohanan. Inilahad niya ang kamay kay Carlos. Napatigil si Carlos. Humarap sa kanya ang buong korte. Tumataas ang mga bulong-bulungan tulad ng alon. Yan siya, may pabulong na nagsabi, siya ang pulubi na huminto sa libing. Bahagyang tumango ang hukom. Ginoong Carlos Santos, wika niya, ang tinig ay umalingaw-ngaw sa loob ng korte. Lumapit ka sa harapan. Dahan-dahang tumayo si Carlos. Bawat hakbang ay tila tunog ng kapalaran na dumarating. Pagtapat niya sa witness stand, mahigpit niyang hinawakan ang kahoy na barandilya. Tumango siya habang binabasa ang panunumpa. At sa mababa ngunit matatag na tinig ay sumagot, ako'y magsasabi ng totoo. Lumapit ang taga-usig. Ginoong Santos, pakisabi sa korte ang eksaktong nakita at narinig mo. Itinaas ni Carlos ang kanyang paningin. Pinanabikan ng silid ng korte sa pagod ngunit matapang na mga mata. Lumunok siya saka nagsimulang magsalita. Noong araw bago ang libing, aniya, kalmado ngunit mabigat ang bawat salita, natutulog ako sa ilalim ng tulay, doon ako nakatira. May humintong sasakyan malapit.
Narinig ko ang dalawang lalaki sa loob, sina Richard at Dr. Armando. Nag-aaway sila, nabigla ang silid. Narinig ko si Richard na nagsabing gumana ang lason, malamig na siya. Bukas, ilibing natin agad bago pa sila makapagtanong. Sabi ng doktor, natatakot siya. Ang sabi ni Richard, sundin mo ang utos ko o mawawala lahat sa'yo. Napaungol ang mga tagapakinig. Katahimikan, sigaw ng hukom. Lalong tumatag ang tinig ni Carlos. Doon ko na alam, kapag hindi ako kumilos, ililibing nilang buhay ang babae. Kaya naghintay ako. Pinanood ko silang dalhin ng kabaong. Nakiusap ako. Tinawanan lang nila ako. Tinawag akong baliw. Sandaling tumigil siya, nabibingi sa damdamin. Pero nakita kong gumalaw ang kanyang daliri. Kaunti lang, pero totoo. Hindi ko kayang pabayaan siyang ilibing ng ganoon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakayuko. Nawala na sa akin ang aking asawa at ang anak ko. Matagal na, hindi ko sila nailigtas. Wala akong nagawa. Pero ngayon may magagawa ako. Tahimik ang buong korte, isang katahimikang mabigat na tila yakap ang bawat isa. Tanging marahang pag-iyak lamang ang maririnig. Naluha si Angelina, ang kanyang mga labi ay gumalaw ng tahimik. Pagpalain ka ng Diyos, Carlos. Tumayo ang abogado ng depensa, puno ng paghamak ang tinig. At aasahan natin ang salita ng isang pulubi, isang palaboy na natutulog sa ilalim ng tulay. Paano kung lahat ito'y guni-guni lamang o mas masahol pa, binayaran siya para guluhin ito? Umangat ang balikat ni Carlos. Oo, mahirap ako, anya. Wala akong bahay, pero hindi ako sinungaling. Wala akong pakinabang dito. Ang tanging meron lang ako ay katotohanan. Yumuko ang hukom, seryoso ngunit may paggalang. Ang saksi ay nagsalita ng buong tapang, timbangin ng korte ang kanyang mga salita at ebidensya. Pinagbabagsak ni Richard ang kamao sa mesa. Nagsisinungaling siya, sigaw niya, basag ang boses. Lahat sila'y sinungaling. Katahimikan, muli ang martilyo ng hukom, ngunit wala nang makakatanggi. Ang katotohanan ay unti-unting lumilitaw. At si Richard, ang kanyang maskara, ay tuluyan ng naalis. Ang kanyang imperyo na tinangkang angkinin sa pamamagitan ng pagtataksil ay unti-unti nang lumalabas sa kanyang kamay. At si Carlos, ang lalaking hindi man lang niya tinitingnan dati, ngayon ay siyang naglantad sa lahat. Hawak ni Angelina ang kamay ni Carlos at isang tahimik na pagkaunawa ang dumaan sa buong silid. Ito'y hindi lamang pagkabuhay muli ni Angelina. Ito'y pagkabuhay muli ni Carlos, pagpapatuloy ng paglilitis. Tumagal ang paglilitis ng maraming araw. Tuwing umaga, puno ang korte ng mga mamamahayag, mga executive at mga ordinaryong taong dati nagbasa ng obituary ni Angelina Castro. Ngayoy personal nang naririnig ang kanyang tinig. Tuwing gabi, naglalagablab ang mga headline sa dyaryo at telebisyon. Mula hukay hanggang hukuman, ang kaso ni Angelina Castro. Asawa at doktor, hinaharap ang kaso ng pagtangkang pagpatay sa bilyonarya. Sa loob ng korte lalong tumitindi ang tensyon. Nakatulala si Richard, gusot na ang dati perpektong suit. Mapula ang kanyang mga mata, halos walang tulog. Paulit-ulit ang kanyang pagtapik sa mesa. Ang dating karismang gamit niya sa boardroom ay napalitan ng galit at pagkabaliw. Sa tabi niya, halos gumuho na si Dr. Armando. Hindi niya kailanman matingnan si Angelina. Nakalugmok ang balikat, tila pasa ng kabundukan ng kahihiyan. Pabulong ang kanyang dasal, nanginginig ang kamay tuwing may bagong ebidensyang ilalabas. Sa ika-4 na araw, tinawag ng taga-usig ang bagong saksi, ang personal na driver ni Angelina, si Reynaldo. Isang matangkad, matipunong lalaki na tapat ang mga mata ang humarap, matatag ang kanyang tinig. Ginang hukom, panimula niya, nung gabing bumagsak si Madam, ako ang naghatid sa kanya sa ospital. Hirap na siyang huminga. Tumigil siya saglit. Pagdating namin, sinabi ni Dr. Armando na ako'y umalis. Siya na raw ang bahala. Nakiusap ako na manatili, pero pinauwi niya ako.
Makalipas ang 2 oras, sinabi niyang patay na si Madam. Napahiyaw ang mga tao. Tinakpan ni Angelina ang bibig, dumadaloy ang luha. Yumuko si Reynaldo. Alam kong may mali, mahina siya, oo, pero hindi patay. Dapat nakipaglaban pa ako. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Tumango ang taga-usig, kaya kinukumpirma mong tinanggihan ng doktor ang karagdagang tulong. Walang second opinion, walang monitoring. Oo, sir, sagot ni Reynaldo. Inihiwalay niya siya. Hindi mapakali ang depensa. Ang kanilang depensa ay parang kastilyong buhangin sa gitna ng bagyo. Sumunod ang toxicologist. May mga graph at ebidensyang nakadisplay sa screen. Ipinaliwanag niya, ang laman ng hiringgilya ay tinatawag na tetrodotoxin. Sa kaunting dose, kaya nitong gayahin ang kamatayan. Pinapabagal ang tibok ng puso, pinapahinto ang paghinga. Tahimik ang buong silid. Kung walang espesyal na kagamitan, kahit isang doktor ay maaaring magkamaling akalaing patay ang pasyente. Pero sa kasong ito, naniniwala kaming sinadya ito. Wala ni isang palatandaan na ito'y aksidente. Mabigat na bumagsak ang bawat salita. Yumuko si Richard, nakakunot ang panga. Si Dr. Armando'y tinakpan ang mukha. Walang imik ang lahat. Bumagsak ang bigat ng ebidensya sa korte na parang isang makapal na ulap ng bagyo. Sa wakas, ibinaling ng hukom ang kanyang matalim na tingin kay Richard. Ginoong Castro, anya, mariin ang tono. Narinig mo ang mga paratang laban sa iyo, ang mga testimonya, ang siyentipikong ebidensya. May nais ka bang sabihin bago ihayag ng korting ito ang hatol? Tumayo si Richard ng mabagal. Bawat galaw ay puno ng galit at pagsisisi. Baluktot ang kanyang mukha sa emosyon, bahagi ay galit, bahagi ay pagkatalo. Basag ang kanyang tinig nang magsimula siyang magsalita. Oo, meron yan niya. Minahal ko si Angelina noon, pero mas mahalaga sa kanya ang imperyo niya kaysa sa akin. Palagi, laging tungkol sa bilyon niya, sa pangalan niya, sa kapangyarihan niya. Para siyang nagsusuka ng lason habang binibigkas ang mga salita. At ako? Ano ako? Sigaw niya. Isang anino lang sa likod niya, isang asawang walang boses. Dapat bahagi ako ng kanyang mundo, pero tinuring niya lang akong pahapyaw na tala. Napaatras si Angelina, tila sinampal ng mga salita. Napabulong ang mga tao sa pagkabigla. Lalong lumakas ang tinig ni Richard, mariing nakuyom ang kamao. Kaya oo, gusto ko ang lahat, gusto ko ang nararapat sa akin, at kung kailangan niyang mamatay para ako'y mabuhay, ayos lang. Sumambulat sa kaguluhan ng korte, sigawan, hingal, panaghoy. Order! Order in the court! Maring sigaw ng hukom, paulit-ulit na binabagsak ang kanyang martilyo. Tumayo si Angelina, nanginginig sa dalamhati, ngunit matatag. Ang kanyang tinig ay dumaan sa ingay tulad ng isang palaso. Hangal ka, Anya. Ang pag-ibig ay hindi kinukuha sa dahas. Ang respeto'y hindi hinihingi. Ito'y pinagtatrabahuhan. Bumuhos ang luha sa kanyang pisngi habang patuloy na nagsalita. Lahat ay nasa iyo na, ang tiwala ko, tahanan ko, ang pagmamahal ko. Pero nilamon ka ng kasakiman, tinangka mong patayin ako, at sa ginawa mo, ikaw ang sumira sa sarili mo. Namula ang mga mata ni Richard, nababaliw ang tingin. Wala akong pinagsisisihan, sigaw niya. Sumugod siya na parang lalabas sa kahon ng akusado, pero mabilis siyang pinigilan ng mga guwardiya. Nalaglag ang kanyang mga posas habang siya'y sumisigaw ng kabastusan, galit at baliw. Sa tabi niya, bumulagta si Dr. Armando, umiiyak ng parang sanggol. Patawarin niyo ako! Sigaw niya, patawarin niyo ako, ginang hukom, patawad Angelina, nilabag ko ang aking panunumpa, tinalikuran ko ang lahat ng pinaninindigan ko, karapat-dapat akong parusahan, karapat-dapat akong mamatay. Muling bumagsak ang martilyo ng hukom, tahimik mabigat. Pagkatapos buong tapang siyang nagsalita, narinig na ng korte ang lahat, mariin niyang wika.
Richard Castro, ikaw ay napatunayang guilty sa pagtangkang pagpatay, sabwatan sa pagpatay at kasakiman sa pinakamalupit na anyo nito. Ikaw ay hinahatulan ng habang buhay na pagkakakulong na may sapilitang paggawa. Naway ipaalala sa iyo ng mga tanikala mo ang buhay na tinangka mong ilibing. Sumigaw si Richard sa galit habang kinaladkad siya palayo. Dapat akin lahat to! Akin lahat to! Humarap ang hukom kay Dr. Armando. At ikaw, Dr. Armando Reyes, malamig ang tinig, isang lalaking pinagkatiwalaan ng buhay, ngunit piniling makipagkalakal sa kamatayan. Nilabag mo ang bawat prinsipyo ng iyong propesyon. Ang iyong pagtataksil ay lampas na sa kapatawaran. Tumigil siya muli. Ikaw ay hinahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Kailanman ay hindi ka na muling hahawak sa buhay ng ibang tao. Bagsak si Dr. Armando, wala ng lakas para lumaban habang siya'y buhatin palabas ng mga alagad ng batas. Korteng ito'y isinasara na. Bang! Hindi kaguluhan kundi emosyon ang sumabog sa silid. May pumalakpak, may mga napaiyak, lahat ay nabigla sa bigat ng pangyayari. Nagmamadaling lumabas ang mga mamamahayag, mabilis na tinatype ang kasaysayan. Bumagsak si Angelina sa kanyang upuan, nanginginig ang katawan. Malaya ang mga luha habang bumulong. Tapos na, pero umiling si Carlos, tahimik sa kanyang tabi. Hindi pa ginang, banayad niyang wika. Hindi ito wakas, simula ito, may buhay ka ulit. Ang tanong, ano ang gagawin mo rito? Lumingon si Angelina sa kanya, malambot ang mata, puno ng damdamin. Wala ako rito kung hindi dahil sa'yo. Wala kang tahanan, wala kang pahinga. Pero binigay mo yun sa akin. Hinawakan niya ang kamay ni Carlos, mainit at matatag. Carlos, iniligtas mo ako. Lumayo ang tingin ni Carlos, makapal ang tinig sa lungkot. Ginawa ko ang hindi ko nagawa noon. Ang asawa ko, ang anak kong babae, hindi ko sila nailigtas. Huli na ako. Pinisil ni Angelina ang kamay niya. Pero hindi ka nahuli para sa akin, Anya. Hindi ka nabigo. Ikaw ang milagro ko. Nagsipaglapitan ng mga tao sa paligid, nakipagkamay kay Carlos, tinapik siya sa likod, pinuri siya. Ang lalaking dating walang mukha sa mundo, ngayoy nasa gitna ng pansin. Matagal siyang namuhay sa anino, pero ngayon nasa liwanag na siya. Ang lalaking huminto sa libing, ang lalaking nagligtas sa bilyonarya. Tumayo si Angelina, hawak pa rin ang kanyang kamay. Hindi ka nababalik sa ilalim ng tulay. Mariin niyang wika, simula ngayon, sasabay ka sa akin. Tiningnan niya ito sa mata. Kung nabigyan ako ng panibagong buhay, ikaw rin. Lumulon si Carlos, halos hindi makapaniwala. Pumatak ang luha sa kanyang mata at tahimik siyang tumango. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang nakita siya. Habang sabay-sabay silang lumabas ng korte, si Angelina ang kanyang tiyahin at si Carlos, sumabog ang palakpakan sa labas. Kumislap ang mga kamera, sumigaw ang mga reporter. Carlos! Carlos, sigaw ng tao, ang lalaking huminto sa kamatayan. At habang sina Richard at Dr. Armando ay nasa likod ng rehas, nakaposas ng hustisyang di nila matakasan, may mga pintuang nabubuksan. Mga pintuang hindi kailanman inakalang daraanan ni na Angelina at Carlos. Naipagkaloob ang hustisya, ngunit ang pagtubos ay nagsisimula pa lamang. Bumukas ang mabibigat na pinto, hindi para sa pagdadalamhati, kundi para sa bagong yugto. Ang mansyon na dati puno ng katahimikan at pagdududa, ngayoy nabubuhay sa liwanag at layunin. Ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa mga bintana. Pinalitan ng mga bulaklak ang mga korona ng libing. Ngunit sa ilalim ng kagandahan, ang sakit ng pagtataksil ay nananatili pa rin, tulad ng kulog na nasa malayo. Muling bumangon si Angelina, may peklat, ngunit buhay. Nagsimulang muling buuin ng lahat. At si Carlos, hindi na estranghero, hindi na limot, ay nasa tahanan.
Isang tahimik na gabi matapos ang hapunan, maingat na inakay ni Angelina si Carlos papasok sa kanyang pribadong silid-aklatan. Banayad ang liwanag ng lampara, sumasalamin sa mga estanteng yari sa mahogany at mga aklat na maayos na nakaayos. Nagtimpla siya ng 2 baso ng tubig at inanyayahan si Carlos na umupo. Tinanggap ni Carlos ang baso, nanginginig ang mga kamay. Matagal siyang hindi uminom. Tinitigan lamang niya ang tubig, parang doon niya kinukuhang lakas ang tapang na matagal na niyang ikinubli. Pagkatapos ng katahimikan, nagsalita siya, mababa, magaspang, ngunit matatag. Ginang Angelina, may matagal na akong kinikimkim at ngayong gabi, kailangan ko na itong palayain. Lumapit si Angelina, puno ng pag-aalalang tahimik, lunok siya ng malalim, saka nagpatuloy. Hindi ako palaging ganito, kanya. Dati isa akong software engineer, may asawa ako, may anak. Naputol ang kanyang tinig, tumingin sa malayo. Pero bumagsak ang lahat, nawalan ako ng trabaho. Isang araw, iniwan ako ng asawa ko, kasama ang anak namin. Napakuyom ang kanyang mga kamay. Isang sulat lang ang iniwan niya. Sinabing ang batang pinalaki kong parang sarili ko ay hindi ko raw tunay na anak. Napasinghap si Angelina, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ang pagtataksil na yon ang bumasag sa akin, ani Carlos. Binura nito ang kagustuhan kong mabuhay. Nagpalaboy-laboy ako sa lansangan, natulog sa ilalim ng mga tulay, nawalan ng pag-asa. Nanginig ang kanyang balikat habang muling binubuhay ang lumang sakit. Pero kahapon, sa ilalim ng parehong tulay, narinig ko si Richard sa telepono. Nasa loob siya ng kotse, pinag-uusapan ng libing mo. Kung paanong aangkinin niya ang lahat kapag nailibing ka na. Tumigil siya, makapal ang tinig sa damdamin. Nanlamig ang dugo ko sa sinabi niya, kaya tumakbo ako sa sementeryo. Kaya hindi ko hinayaang ilibing ka. Tahimik muli ang silid, tanging ang orasan lamang ang mahinang umaandar. Inabot ni Angelina ang kanyang kamay, nanginginig at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Carlos. Carlos, bulong niya, dumadaloy ang luha. Dinala mo ang sakit na yan, pero iniligtas mo pa rin ako. Alam mo ba kung anong ibig sabihin niyan? Tumingin si Carlos sa kanyang baso, basag ang kanyang tinig. Ibig sabihin, baka may halaga pa rin ako. Sa mga sumunod na araw matapos ang pag-amin ni Carlos, hindi siya hinayaang muling mawala ni Angelina sa mga anino ng kanyang mansyon. Hindi lamang niya nakita ang lalaking nagligtas sa kanya. Nakita niya ang talino, ang tatag, ang karunungang hinubog ng kirot. Sa una, tumanggi si Carlos. Ginang, hindi na ako ang dating ako, mahinahon niyang wika isang umaga habang inaayos ang mga papel. Hayaan mo akong manatili sa likod kung saan ako nararapat. Ngunit umiling si Angelina, hindi na pwede ang magtago. Ikaw ang bumalik sa akin mula sa bingit. Hayaan mong ako naman ang magbalik sa'yo. Nagsimula si Carlos sa maliliit na gawain sa Castro Holdings, pagdadala ng dokumento, pagsusuri ng schedule, pag-aayos ng mga ulat. Tahimik siya, mapagpakumbaba, ngunit unti-unti kumislap ang kanyang talino. Isang hapon habang nagpupulong ang board, biglang nagka-aberya. Nasira ang file ng presentasyon. Habang ang iba'y nagkakagulo, si Carlos ay tumahimik at kumilos. Sa loob ng ilang minuto, naayos niya ang problema, bumalik ang file, naibalik ang presentasyon. Saan ka natuto niyan? Tanong ng isang gulat na executive. Dating software engineer, tugon ni Carlos halos mahiyain. Tumayo si Angelina, maliwanag ang mga mata. Simula ngayon, mariin niyang sabi, hindi na lang siya assistant. Siya ang aking espesyal na tagapayo. At ang kanyang talino ang magiging ilaw ng kumpanya. Nagtitigan ang mga board member, may gulat, may pag-aalinlangan, ngunit walang tumutol. Mula noon tumindig si Carlos, hindi na siya ang lalaking galing sa lansangan, bumalik siya. At sa kanyang paggabay, nagbago ang Castro Holdings, lumalim ang ugnayan ni na Carlos at Angelina.
Gabi-gabi nag-uusap sila sa silid-aklatan tungkol sa buhay, pananampalataya, kabiguan at pangalawang pagkakataon. Hinangaan ni Angelina ang kanyang katapatan, ang kababaang loob, ang katahimikang may lakas. Sa unang pagkakataon mula sa kanyang sariling pagtataksil, muling kumatok ang puso ni Angelina. Tahimik niyang inaasam na sana, isang araw, mahalin siya ni Carlos, hindi bilang bilyonarya, kundi bilang isang babaeng muling bumabangon. Ngunit tila hindi ito napapansin ni Carlos. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad sa hardin, nagsalita siya ng may saya. Angelina, may gusto akong ipakilala sa iyo, aniya. Si Teresa, mahinhin siya, mabait at pinapatawan niya ulit ako. Parang piniga ang puso ni Angelina. Napangiti siya, pilit na tinatago ang sakit. Umasa siya marahil ayang-aya lamang na baka siya ang mapansin. Ngunit napunta sa iba ang pag-ibig. Gabing iyon, tahimik siyang umiyak sa kanyang kwarto. Ngunit pagsikat ng araw, ginawa niyang biyaya ang kanyang pagkadurog. Kung hindi ako ang magiging mahal niya, wika niya sa sarili, sisiguraduhin kong magiging masaya siya kahit saan pa niya ito matagpuan. Ang kasal ay kahanga-hanga. Ang hardin ay ginawang paraiso, puno ng puting rosas at gintong tela. Dumadaloy ang sinag ng araw habang umaalingaw-ngaw ang tawanan. Ang lalaking dating natutulog sa ilalim ng tulay, ngayon ay nakatayo sa ilalim ng arkong may bulaklak. Minamahal, pinararangalan, muling isinilang. At si Angelina, nasa tabi ng altar, ang ngiti ay hindi kumikibo, ngunit ang puso'y may mga salitang hindi kailanman mabibigkas. At sa wakas, nakatayo si Carlos sa ilalim ng arko ng mga bulaklak. Nagniningning sa navy blue na suit habang papalapit si Teresa sa kanya, suot ang damit na kumikislap na parang pag-asa. Nakaupo si Angelina sa unang hanay, nakangiti habang lumuluha. Hindi dahil sa dalamhati, kundi sa kapayapaan. Minsan, ang kanyang puso'y bumulong para sa kanya. Ngayon tahimik itong pumapalakpak para sa kanya. Habang nagsusumpaan sina Carlos at Teresa, pumalakpak si Angelina, bulong sa sarili. Ito ang karapat-dapat sa kanya, pagmamahal, tawanan at panibagong simula. Ngunit hindi rin kinalimutan ng tadhana si Angelina. Sa isang charity gala kung saan mas mahalaga ang puso kaysa sa headline, nakilala niya si Roberto, isang lalaking tahimik ngunit matatag, may mga matang mapagpakumbaba at totoo. Hindi niya siya tiningnan bilang CEO o headline survivor. Tiningnan niya si Angelina bilang isang babaeng nakalampas, nasaktan, ngunit nanatiling nakatayo. Lalong lumalim ang ugnayan nila, parang mga ugat na marahang lumalalim sa lupa. At nang inalok siya ng kasal ni Roberto, oo, ang kanyang sagot. Nasa unahan sina Carlos at Teresa. Ngayon, si Angelina na ang naglakad sa aisle, wala nang bigat sa puso, walang pagnanasa, walang pagsisisi, tanging pasasalamat. Ipinanganak si Ernesto, anak ni Carlos at Teresa. Ilang buwan lang sumunod si Carmen, anak nina Angelina at Roberto. At isang ginintuang gabi, nagtipon silang lahat sa hardin, mga anak sa kanilang bisig, halakhak sa hangin. Dahan-dahang pinaypayan ni Carlos si Ernesto, yakap ni Angelina si Carmen. Nagkatinginan sila, mga matang may alaala, ngunit puno ng liwanag. Mula sa abo patungo sa bukang liwayway, wika ni Carlos, tahimik na nagtaas ng baso. Oo, bulong ni Angelina, mula sa abo hanggang liwanag, ngunit sa kabilang panig ng mundo, isang pangalan ang hindi nawala, Richard. Sa kulungan, hubad sa yaman, dangal at kapangyarihan, hindi na siya ang lalaking minsang nangingibabaw sa boardroom. Araw-araw, ang alaala ng pagbangon ni Angelina mula sa kabaong ang bumabagabag sa kanya. Kaya nagsimulang siyang magsulat. Mga liham, mahaba, masakit, tapat, bulag ako, nilamon ako ng kasakiman. Kung maibabalik ko lang ang panahon, luluhod ako ng 1,000 ulit, patawarin mo ako. Tahimik si Angelina sa loob ng maraming taon, ngunit ang mga liham ay nagbago. Mula kayabangan patungong pagsisisi, bawat pahina
ay puno ng pagdurusa. Sa isang pambansang pagdiriwang, ginawa ni Angelina ang hindi inaasahan. Kasama ang kanyang pamilya at sina Carlos at Teresa, tumayo siya sa entablado. 10 taon na ang nakalipas, halos mamatay ako dahil sa pagtataksil. Pero ngayon, pinipili kong huwag mamatay muli sa galit. Pinatatawad ko si Richard Castro. Nagulat ang madla. May pumalakpak, may nagbulungan, ngunit nakatindig si Angelina. Matatag. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, anya. Ito ang kalayaan. Kung may halaga ang aking pagkaligtas, sana'y ito ang matutunan natin. Ang pag-ibig, hindi paghihiganti ang nagsusulat ng huling kabanata. Pinalaya si Richard. Isa na siyang sirang lalaki. Ang mukha ay tinadtad ng mga taon ng pagsisisi. Wala na siyang pamilya, wala na siyang yaman, wala nang kinabukasan. Tumira siya sa isang maliit na inuupahang silid, malayo sa mundong minsan niyang kinontrol. Tuwing makikita niya sa telebisyon si Angelina kasama si Roberto, hawak si Carmen, bulong niya sa sarili, "Sinira ako ng kasakiman. Naway ang kabiguan ko'y magsilbing babala sa iba." Madalas umupo sina Angelina at Carlos sa hardin, hindi para balikan ang sakit, kundi upang panoorin ang kanilang mga anak na tumatawa, upang huminga, upang mabuhay. Titingnan siya ni Angelina at ngingiti, dumaan tayo sa kamatayan. Ngayon, nabubuhay tayo para sa buhay. At habang lumulubog ang araw sa ibabaw ng mga batang tumatawa, ang langit ay tila ginintuan at naglalagablab, parang muling isinulat na kasaysayan. Ang kanilang kwento ay hindi na lang tungkol sa pagkaligtas. Ito ay naging patotoo na mula sa pagtataksil kayang sumibol ang pag-ibig, na mula sa abo kayang sumikat ang bukang liwayway, na kahit tayo'y ilibing sa lungkot, laging may daan ang pag-asa patungo sa liwanag. Isang aral sa lahat ng may pusong sugatan. Kung ako ang tatanungin, patawarin ko ba si Richard? Tapat kong sagot, mahirap. Pero gaya ng sinabi ni Angelina, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, ito ay para sa sarili. Ang kanyang lakas ay hindi galing sa galit, kundi sa kapayapaan. At iyon, mga kaibigan, ay aral na bitbit natin sa araw-araw. Ano ang gagawin mo kung ikaw si Angelina? Kaya mo bang magpatawad sa taong nagtaksil sa'yo? Nasaan ka habang binabasa mo ang kwento nila? Magkwento sa comments. Gusto naming marinig ka. Kung hinipon ng kwentong ito ang puso mo, i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. Marami pa kaming kwento ng pagbabangon, katatagan at pag-ibig na hindi mo dapat palampasin.